Okay, good morning po. At ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa ating pond na inaalagaan dito ng mga isda. At ngayon po ay may troubleshoot po tayong gagawin dahil may trouble po na nangyari. Okay? So ngayon ay papakita ko sa inyo itong pond na ito. Ito, 1, 2, ito lang, itong pond lang na ito ay nagkaroon ng sakit. Nagkaroon ng punggos after nating mag-sizing. Kasi mga makailang araw ayos naman siya, mga makatlong araw ayos naman siya. Mga lima, pagdating ng 5 araw ay biglang umulan ng malakas. Yan, at nagkaroon ng pagbabago sa galaw ng ating mga isda. So yan, nagkaroon po siya ng punggos. Yan po ang itsura niya kapag nagkakaroon po siya ng punggos. Okay. So kapag may punggos po siya, ay kita nyo po yung kanyang balbas ay nauubos, nalalagas. Inuubos po ng punggos. Tapos may mga white spot po siya diyan sa katawan, sa ulo. Yan po. So may sakit po yan na nararamdaman at nanghihina po siya at hindi po siya makakain ng maayos. Ano po? Yan o. So isa kasi sa paraan nila upang makahanap ng pagkain sa ilalim ng tubig kahit madilim o malabo yung tubig ay yung kanilang balbas. So kapag nalagas yan ay manghihina sila dahil hindi sila makakain. Dagdagan pa ng sakit na nakuhaan nila. Yan, yung mga white spot na yan ay mangyayari po talaga yan. Ano po? So nangyayari ito dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura ng tubig, biglaang pag-ulan. Okay? So malinis naman itong tubig. Actually, kapapalit nga lang nitong tubig eh. Tapos nagkaroon sila ng sakit na ganyan. So yun, nangyayari po yan kapag ganyang malamig ang panahon, mabilis pong dumami yung mga punggos na yan, may bilis pong lumakas po yung punggos na yan kapag malamig yung panahon, malamig yung tubig. At yan, sa mga ganitong panahon, yan, nangyayari po talaga yan. Okay, so gagamutin natin siya ngayon. At ang ipang gagamot natin sa kanya yung asin. Okay, so lalagyan natin ito ng asin, itong pond na ito. At marami po sa kanila ang nakikita ko na may sakit. Okay, may mga nakalutang na doon. Yan, may mga nakalutang na, may mga kaunti na rin na nakikita tayong mga patay, mga 11 na piraso na nakikita natin patay dahil nung sakit. Tapos yung iba malalakas naman pero nakikita ko na may mga white spot. So gagamutin na natin siya ng asin. So lalagyan natin siya ng 5 kilong asin. Yan, nakakatulong yung asin upang mapuksa yung punggos at upang makadagdag ng slime sa kanilang katawan, upang siyang maging protection nila laban sa mga ganyang sakit. Okay? So kukuha muna tayo ng asin. Okay, so ito po yung nakuha nating mga patay dahil ng punggos na tumama sa kanila. Yan, kung mapapansin nyo, namumuti po yung mga balat po nila. Yan, nanlalagas. At yung kanilang balbas ay nauubos dahil po ng punggos na tumama dito sa pond na ito. Ayan, meron pa po dyan. Kakaunti na lang naman po sila, yung mga nakalutang na yan. Ayan, patay din po yan. Nauubos sila dahil ng punggos. Ayan. Yan, kung di natin maaagapan, maaaring lahat sila magkahawaan. At maaaring lahat sila itamaan ng punggos. Yan, dapat natin siyang maagapan. Okay. So lalagyan natin siya ng asin maya maya. Yan. So delikado talaga kapag tinamaan ng punggos itong inyong mga alaga. Dapat may knowledge din po tayo paano gamutin ito, paano ma-resolve itong ganitong mga sakit na ito. Yan, kung mapapansin ninyo, payat yung iba dahil
kapag may sakit po sila, hindi po sila masyadong kumakain talaga. Kaya ang ginagawa natin dito, hindi tayo masyadong nagbibigay ng pagkain dahil hindi rin naman nila kakainin. Konti lang, siguro mga tuwing umaga lang tayo magbibigay ng pagkain. So yan, so dapat magamot natin siya. Lalagyan na natin siya ng asin. Ano po? Yan. So may ilan na to? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siguro mga nakukuha natin mga 20 pieces na napatay. So buti na pansin kagad natin na ganito yung itsura nila, at upang maagapan natin yung sakit po nila. Yan, siguro yan na lang po yung mga natitirang mga nakatingala na mga may sakit. Okay, so dapat nating magamot yan, dapat nating maalis yung punggos. Yan, konti lang naman sila na tinamaan, at maaaring iba nasa ilalim, ay dapat na rin nating gamutin yung iba. Ano po? Okay, so maglalagay na po tayo ng asin. Okay, ito na yung ating asin. Yan, so kalating kilo ang isang plastic na nabili dito. At 5 kilo po ang ilalagay po natin. So bali ito ay nasa 10 plastic na ganito. So ikakalat po natin siya, pero dito lang sa gilid. Okay, lalagay po natin siya dito sa gilid at doon sa kabilang gilid. Yan, huwag po nating isaboy sa gitna. Okay, so lalagyan natin siya ng asin. O pwede rin naman nating isaboy sa gitna. Pwede naman para malagyan na rin po yan. Pero konti lang. Yan. Kasi ganun din naman, kakalat din naman siya. Kasi madalas ang mga punggos nandito sa mga gilid. Yan yung mga sakit. Yung may mga sakit na isda. So yun, lalagyan po natin siya ngayon. At itong asin ay nasabi ko nga kanina ay nakakatulong po ito upang mapatay, mapuksa yung mga punggos. Okay, para maagapan po natin at hindi dumami ang mortality. Kasi yung ibang malalakas ay nagkakaroon na rin po ng mga white spot. So dapat natin maagapan yun. Dapat may mga handa po kayo mga asin sa inyong pond in case of emergency na kagaya ng ganito. Yan, tapos ang panahon ay lalong lumalamig. Yan, nakakatulong po yung asin upang magdagdag ng slime sa kanilang katawan, maging protection po nila, makapagdagdag ng dula sa kanilang katawan. At yun nga, sabi ko ay patay na rin po ng punggos po nila. Okay, so lalagyan po natin siya ngayon. So ito pong asin na ito ay rock salt. Yan, mga nabibili lang po sa palengke. Yan, rock salt po. Yan, lagay lang natin siya dito sa gilid-gilid. Yan, 5 kilo ang ilalagay natin. Ang gamutan po nito ay 1 linggo, 5 araw hanggang 1 linggo. Yan, upang talagang magamot talaga sila, para talagang mawala yung mga punggos. Yan, nakakatulong po itong, malaking tulong po itong asin. Maging sa tilapia, nakakatulong din po ito. At ito rin po ang ginagamot sa tilapia. Yan. So nakukuha yung mga sakit, yung mga punggos kapag malamig ang panahon, kapag hindi naging maganda yung quality ng tubig. Pero sabi ko nga, ay malinis naman ito at bagong palit naman itong tubig na ito. Eh talagang tinatamaan pa rin talaga ng sakit ng punggos. Talagang hindi may iwasan eh. Yung mga ganun po talaga. Yan. Yan lang po natin sa ilalagay. Ano po?
So isang linggo na ganyan, gagamutin natin siya. Yan. Aagapan na kagad natin sila. Yan. Kapag mga ganyan po, yan, may mga sakit po yan. Yan, mga itsurang yan, mga nakatingala, nakaalsa. Okay, may mga sakit yung ating mga hito. Dahan-dahan lang po kasi tumatawid lang po tayo dito sa pader. Baka tayo mahulog. Okay, so ganun lang po. Paikutin nyo lang po yung asin. Yan, para mawala yung punggos. Okay? So, yun lamang po. At yan, marami na tayong nakuwang patay. Ganun talaga. Hindi talaga may iwasan yan. At kapag talagang binapukan ng sakit, ay magkakaproblema talaga. So, lahat ng maghihito, nararanasan po ito. Itong ganitong problema. Ano po? So muli maraming salamat po at patuloy na bibigyan ko kayo ng update dito sa ating pond na ito, dito sa ating mga inaalagaang hito. Yan, maliliksi naman, malulusog naman yung iba. So para mapatay natin yung, para hindi na sila mahawaan, ay kailangan natin mapatay yung mga punggos. Okay? So muli maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.